Okay, bigyan natin ng opinion reaction nitong pahayag ng dalawang senador. Una, yung nagbabalak na magkudita, uupo, maging senador, ready na daw siya. Pangalawa naman, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kung kalooban ito ng Panginoon, so be it, sabi niya. Unahin natin si Senator Gatchalian sa Manila Bulletin. Sabi niya, pag talaga plinano yan sa iyo ng Diyos, darating at darating yan. Wow. Senator Sherwin Gatchalian expressed readiness on Friday, May 22, to assume the Senate presidency amid ongoing coup attempts in the Senate. Sabi naman ni Senator Cayetano, baka ito plano ni Lord. So kung plano ni Lord na 1 day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do. Wow. So parehas na ipinapasakamay na lang sa Diyos ang mangyayari sa kanila. Unahin natin si Senator Win Gatchalian. In fairness, sa kanya, okay ako. Magaling siya sa trabaho bilang senadora para sa akin. Kaya lang problema, dyan siya sa grupo ni Soto at Lacson, dyan lang ako medyo allergic. Bakit? Para sa akin, nung panahon ni Soto as Senate President and Lacson as pro tempore, hindi maganda ang takbo ng Senado. Hindi nila sineryoso ang flood control investigation. Parang, sa tingin ko, may pilit na pinagtatakpan. Kaya kung maagaw nila ang liderato at si Gatchalian ang ilagay nila, makababalik na naman sa dati na wala na namang hearing na magaganap. Then, pangalawa, kung makuha nila, grupo nila ngayon, Soto, Lacson, Gatchalian, makuha nila ang Senate leadership anytime, baka bukas, makalawa, ang tanong is, matutuloy ba yung term extension? Matutuloy ba yung charter change na plinano, pinag-usapan na ni Speaker Bujidi at dating Senate President Soto? Yun ang tanong. So, dito naman kay Senator Cayetano, bilib ako sa mga ganyang statements dahil ang lahat ng ginagawa niya sa Senado ay ipinasa kamay na niya sa Diyos. Lord, thy will be done. So, kanino ngayon panig ang Diyos? Saan ba siya? Nasa panig ba siya ng Brave 13? O nasa panig ng Solid Block 11? SB 11 daw sila. May ibang tawag yan, Magnificent 11, something like that. Kasi parehas silang umaasa sa direksyon ng Diyos. Okay. So kung ipabayan na natin sa Diyos, well and good. Ako, ang dalangin ko lang sa Diyos is ganito, na
ituloy niya ang kanyang nasimulan. Ano yung nasimulan? Yung pakikialam na, kasi to me, yung pagkudita ng Senado, sa Senado nung May 11, na milagrong nakatakas si Bato, hindi siya nahuli ng NBI. To me, that's a miracle. At pinayagan ng Diyos na makaboto siya, kaya nagkaroon ng leadership change. Hindi yan kalooban ng ordinaryong tao, kundi kalooban na yan ng Diyos. Yan ang tingin ko. It's answered prayers. Kasi ako, palagi kong pinagdarasal ang kalagayan ng ating bansa. Dahil grabe ang korupsyon. Oh. Kagagaling ko lang nagsimba. Isang ang topic kanina is thou shall not steal. Nagkaroon ng yung church na pinupuntan ko is a series of preaching about the 10 Commandments. At kanina is in-emphasize yung commandment number 8, thou shall not steal. Oh. So tinanong ng preacher, pastor, sa atin, kasi stealing is corruption. Ano ba? Meron bang korupsyon sa gobyerno natin ngayon? Maliit ba o malalang korupsyon? Na, halos lahat nag-respond. Malala! Grabe ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Lalo na sa flood control scandal. Kaya, sana, ituloy lang ng Panginoon ang pakikialam niya. Sana, ang leadership ng Senado nandyan pa rin sa Brave 13 para matuloy ang investigasyon sa flood control scam para matukoy, maparusahan ang mga mastermind sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Sana manatili pa rin si SP Cayetano, Brave 13 ng majority, para mapigilan ang plano nila na extension ng term, mapigilan yung plano nila na charter change dahil nakikita ko, this is not good. For ang leadership, nandyan na sina Senator Cayetano, na italaga na chairman o chairperson ng Blue Ribbon, si Senator Pia Cayetano, bumalik ang tiwala ko sa Senado. Kaya kanya-kanyang paningin lang talaga. Ang tingin ni Lacson and Soto is they are doing very well sa kanilang leadership, but to me it's not. Yun na lang sa Brave 18 Marines, na pangalanan si Soto, Senate President, nakatanggap ng 5 maleta. O di ba kung may ganyan na aligasyon, dapat aksyonan mo, i-clear mo para maliwanagan sa taong bayan. Kasi kung ako si Senator Soto, I will direct the Blue Ribbon to conduct its investigation, patawag yung Brave 18 Marines na yan, para ako mismo na pinangalanan nila, ako si Soto, i-cross-examine ko sila para malaman ng sangkatawang Pilipino kung nagsisinungaling sila o nagsasabi ng totoo. O bakit hindi pinatawag? Yan ngayon ang problema. Dahil hindi pinapatawag yung mga testigo na dapat tawagin. Kaya lalong nawalan ng kredibilidad ang Senado. Tingnan nyo ang official Facebook page ni Senator Lacson. Nung dati, nung dati, nabibilang mo pa yung ilan ang tumatawa, ilan ang galit sa kanya. Ngayon, wala na. Tinanggal niya yung feature na yun. Hindi mo na mabilang. Kasi pinuputakti siya ng negatibong comment at pinuputakti siya ng mga laugh emoji or angry emoji. O ngayon, depende sa kanyang post, kung sensitibong topic yung ipinost niya,
pinuput off niya yung comments. Hindi ka makapag-comment. Kasi nga, babatikusin siya. Oh, anong ibig sabihin nun? There is something, sa opinion ko, there is something wrong sa pagdadala nila ng Senado. Silang dalawa. Kaya, sa akin, ngayon na, naibangon ng imahe ng Senado. Hindi na kailangan palitan. Ngayon, kung kaya nilang palitan dahil part of democracy, di good luck. Oh, kailangan nilang kumuha ng dalawa sa Brave 13. Ang gusto nilang ilagay na Senate President si Senator Gatchalian. Well, ayaw na nila kay Soto. Siguro, hindi na mabili si Soto. Initsapuera na nila, Gatchalian daw ang magiging Senate President natin kung makakombinsir sila ng dalawa mula sa majority bloc. So, ang tanong, kaya ba ninyo kumuha ng dalawa? Sino-sino yung dalawa? So, sige, hintayin namin. Ba't kami, ako, nagdarasal ako sa Panginoon na siya ang mag-hold yung unity ng Brave 13 dahil sila ang pag-asa. Brave 13, pag-asa ng taong bayan.